Ang Pagong at Matsing. Noong unang panahon, may magkaibigang Pagong at Matsing. Si Pagong ang tipo ng kaibigan na maaasahan, samantalang si Matsing naman ang kaibigang tuso. Habang naglalakad ang dalawa sa tabing ilog, ay nakakita si Matsing ng nakabuwal na puno ng saging na may mga hinog na bunga. Wow! Ang lalaki at hinog na ang mga bunga ng saging na iyon. Ani Matsing. Oo nga, malamang nabuwal ang puno dahil sa lakas ng ulan. Sagot naman ni Pagong habang naglalaway. At dahil ako ang unang nakakita, akin ang mga bunga nito at sayo naman ang puno. Ani Tusong Matsing. Inumpisahan ng kainin ni Matsing ang mga bunga habang si Pagong ay nanonood lamang sa kanyang kaibigan na kumakain ng pagkatamis-tamis na saging. Bigyan mo naman ako kahit isa lang, hiling ni Pagong. Pasensya ka na kaibigan, kung sa akin ay kulang na kulang pa itong mga saging. Sagot ni Matsing. Makalipas ang ilang sandali ay naubos na ni Matsing ang mga saging at ang natira na lamang ay ang puno nito. Mauuna na ako sa iyo kaibigan at ako'y maglalaro pa. Pahayag ni Matsing kay Pagong. Naiwan si Pagong kasama ang nabuwal na puno ng saging. Itatanim kita uli para kapag namunga ka uli ay makakatikim din ako ng matamis na saging. Isip ni Pagong. Naghukay si Pagong ng lupa, pinatayo niya ang puno sa loob ng hukay, at sa kanya ito tinabunan ng lupa. Aantayin ko ang susunod mong bunga. Sambit ni Pagong. Lumipas ang panahon at nagkadahon na uli ang puno. Habang tumatagal ay pataas ng pataas na ang puno at isa-isa na rin nagsulputan ang mga berdeng saging na nakasabit sa puno. Tuwang-tuwa ang Pagong nang makita niya ito. Konting panahon na lamang ang aantayin ko ay makakatikim na rin ako ng matamis na saging. Pahayag ni Pagong sa sarili. Lumipas ang ilang mga araw pa ay nag-umpisa ng mahinog ang mga bunga nito. Panahon na siguro upang ako ay makatikim ng matamis na saging. Pahayag ni Pagong. Ngunit may problema. Paano ko kaya makukuha ang matamis na saging kung hindi ako marunong umakyat ng puno? Tanong ni Pagong sa sarili. Habang nag-iisip ng paraan si Pagong, ay siya namang pagdaan ni Matsing sa tabi ni Pagong. Magandang araw kaibigan, bati agad ni Matsing kay Pagong. Bagamat masama ang loob niya sa kaibigan dahil hindi siya nito pinatikim ng matamis na saging noong nakaraan ay binati na rin niya ito. Magandang araw Matsing, maaari mo ba akong tulungang pitasin ang bunga ng aking tanim na saging? Tanong ni Pagong. Hahatian kita sa makukuha mong mga saging. Payag ka ba? Tanong ni Pagong. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Matsing ang pakiusap ng kaibigan. Nag-umpisa ng akyatin ni Matsing ang puno ng saging. Nang makarating siya sa itaas ay nag-umpisa ng magbalat at kumain ng saging si Matsing. Sa ibaba naman ay nag-aabang si Pagong sa ibabatong saging sa kanya ng kaibigan. Nakatatlong kain na ng saging si Matsing ngunit hindi pa din niya binibigyan ng saging si Pagong. Matsing, ang usapan natin ay akin ang mga bunga ng saging at bibigyan lamang kita ng kalahati. Sigaw ni Pagong. Pasensya ka na kaibigan kung sa akin ay kulang na kulang pa itong mga saging. Sagot ni Matsing. Galit na galit si Pagong sa kanyang kaibigan at nag-isip ito ng paraan para makaganti siya kay Matsing. Nakakita si Pagong ng matulis na bagay at agad niya itong kinalat sa ilalim ng puno ng saging. Natapos na si Matsing sa pagkain ng saging at bumaba na ito sa puno nang bigla itong nagsisisigaw sa sakit. Aray! Aray! Ang sakit ng tinik sa paa ko. Sinong may gawa nito? Hiyaw ni Matsing. Nakita niya na si Pagong pala ang naglagay at papaalis na sana nang bigla niya itong hinabol. Nahuli ni Matsing si Pagong. Ikaw talaga. Masakit ang ginawa mo sa akin. Yan tuloy hindi ako makalakad ng maayos. Wika ni Matsing sa kaibigan. Ano kaya ang magandang gawin sa isang Pagong na katulad mo? Itatapon kaya kita sa apoy o sa tubig? Pahayag ni Matsing. Sumigaw si Pagong. Itapon mo na ako sa apoy wag lang sa tubig. Takot ako sa tubig. Kung ano ang kinatatakutan mo ay siya kong gagawin sa'yo. At itinapon nga ni Matsing si Pagong sa ilog. Maya-maya ay lumutang si Pagong na kunwari ay nalulunod. Matsing tulungan mo ako, hindi ako marunong lumangoy. Tawag ni Pagong.
Yan ang kaparusahan ko sa'yo dahil sa ginawa mo sa akin. Sagot naman ni Matching nang biglang humalakhak si Pagong habang lumalangoy ng palayo. Kung tuso ka ay tuso rin ako. Hindi mo ba alam na ang ilog ang aking bahay? Kaya salamat at dito mo ako itinapon. Napahiya si Matching at mula noon, hindi na kailanman nagtiwala pa uli si Pagong kay Matching. Ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito ay huwag masyadong magtiwala sa mga kaibigan lalo na sa mga tuso kagaya ni Matching. Maarami pa rin ang mabubuting kaibigan, kaya pag nahanap natin sila, pahalagahan natin sila. Hanggang dito na lang at magkita tayo sa susunod nating kwentong pambata.